Ang dami ko nakikitang post na gusto nila mag-move sa Pampanga. And hindi ko sila masisi kasi based on my 9 months of being or living here in Pampanga, I would say Pampanga is one of the best places that I've been to. Pero syempre, may mga pros and cons siya. By the way, this is Daddy Bryce. I make videos on faith, dad life, product reviews, and real stories. If you haven't subscribed yet, make sure you subscribe and also turn your notification on para updated kayo whenever I have new videos. Also, follow me on Instagram, TikTok, Facebook, si Daddy Bryce. Please stay tuned until the end of this video dahil mamaya itutur ko kayo sa mga lugar na nagustuhan ko or in-explore ko pa lang near my area. But I'll be honest with you, diretsahan tayo sa downside ng pag-move sa province. Isa sa mga pinaka-ayoko talaga is yung power interruption. Especially ngayon, medyo umuulan-ulan na, buhabagyo-bagyo ulit, typhoon season na naman. The weather is very unstable and kapag unstable ang weather, syempre, unstable ang power supply. So one thing I make sure para ready ang family ko sa mga ganitong disasters like typhoon is that meron akong power station as my home backup. This is my EcoFlow Delta 3 Classic. One thing I like about the EcoFlow Delta 3 Classic is that it can power up your essential home devices because of its 1,000 kWh power capacity. Ibig sabihin, pwede kang magstay sa bahay, sitting comfortably with your kids, with your family, enjoy your movie time together, or stay connected even during this season. Ang daming times na nabigla-bigla nawawalan kami ng kuryente. But still, we were able to power yung mga ilaw namin, electric fans, TV, Wi-Fi, and of course, sobrang importante nito, yung cellphone, pag-communicate natin, di ba? And that's the beauty of having a power station as your home backup. Lalo for a dad like me na may 3 kids, importante din yung mga anak ko, I make sure they are calm, relaxed, despite ng mga nangyayaring emergencies, especially sa ganitong panahon na tag-ulan na naman nga. Ang maganda kay EcoFlow Delta 3 Classic, hindi lang yung mga basic and essential device yung kaya niya paganahin. It can also power up to 99% of your home appliances because of its 1,800 watts rated output. So it can work on your TV. In our case, we have the 55 inches Samsung TV here. Of course, yung most basic, wag na tayo mag-aircon, kahit electric fan na lang. Yes, yung electric fan, kagaya nito, kayang-kaya niyang paganahin. Dito sa area namin, wala pa kaming wired internet, so we're using a Starlink. And yes, kaya din paganahin ng EcoFlow Delta 3 Classic, yung aming Starlink device. And of course, sabi nga, tayo mga Pinoy, hindi pwedeng walang kanin. So rice cooker, kaya niya din paganahin. And even actually, itong aming electric stove, kayang-kaya niya. Depende nga lang, syempre, itatagal niya dun sa power requirement ng device na ginagamit o yung device na nakasaksak sa power station. I don't know about you, pero ako lang, no, ang sarap lang isipin na even on rainy days and emergencies, I have this power station that I can count on. Alam mo yun, yung ang dami nang nangyayari sa paligid natin, ayoko nang dagdagan pa yung mga iniisip ko. Kaya ito, sobrang laking tulong talaga. Pati sa mental health, sa totoo lang nakakatulong siya. Kasi di ba, hindi ka maa-anxious, life can go on, na parang normal lang. Now, what if mag-lowbat yung power station? Siyempre, ginagamit natin, nauubos din yung battery niya. The good thing is, when it comes to the EcoFlow Delta 3, meron siyang ultra-fast charging feature. Ibig sabihin, kaya niya mag-charge from 0 to 80% in just a matter of 45 minutes. Na-try ko siya kanina, mga around 30 minutes pa lang, more than 50% na yun na-charge niya. Pero syempre, depende yan sa power supply. Minsan nag-fluctuate yung power supply natin. In my case, umabot siya ng more than 1 hour bago siya na fully charge. Mabilis pa rin, di ba? That is because of its extreme technology. Imagine you're able to charge your power station even before the next power outage happens. And speaking of the next power outage, ako po ay isang work from home. I'm a full-time content creator and sobrang importante sa akin that I have a UPS solution. And that's another thing I like about the EcoFlow Delta 3 Classic. It's a really good and a professional grade UPS solution. Basically, sa setup ko naman, meron akong laptop, Wi-Fi, external hard drive. Okay, lahat yan sabay-sabay ginagamit ko talaga madalas. What if mawalan ng kuryente? Ito, simulation lang. Okay, i-off natin tong main power switch kung saan nakasaksak tong EcoFlow Delta 3 Classic. So right now, nakasaksak tong EcoFlow Delta 3 Classic sa wall power. And let's say mawalan ng kuryente, lahat ng device na nakasaksak sa aking power station will now draw its power from the EcoFlow Delta 3 Classic. Mag-auto switch siya in just a matter of less than 10 milliseconds. Sobrang bilis. Halos hindi mo mararamdaman na naman ng kuryente. Now, those are the basic features. Marami pang iba. Pero syempre, ang importante tanong for most of you, I'm sure, is about the investment. Magkano nga ba si EcoFlow Delta 3 Classic? The good thing is that Delta 3 Classic can be considered a long-term backup solution for families preparing for emergencies. Kasi built siya with lithium iron phosphate battery technology. And as you can see, very sturdy yung design niya. That's why it can last up to 10 years even in extreme conditions. For those who are not familiar, LFP or yung lithium iron phosphate
is the same technology na ginagamit sa mga solar energy storage systems and even sa mga electric vehicles. For the latest price and promos, I just include a product link in this video. Diyan ka rin mag-check out para sure ka na legit item yung makuha mo. Now, those are just the basic features. At least kung may power station ka as your home backup, less na yung iisipin mo if you're really planning to move to Pampanga or even other provinces. And for you to appreciate this video better, i-tour ko naman kayo dun sa mga places na na-discover ko na or ina-explore ko pa lang around my area. Nandito tayo ngayon sa Greenfields. Ilalagay ko lang yung details dito sa video or i-pop out ko na lang. So yan, maraming kainan dito. Tapos ito, may mga tent dito kasi nagbabazar sila dito pag weekends. And actually, ayan, dito meron ding ramen bar. Ang maganda rito sa Pampanga, guys, is ang daming mga cafe na mga unique, ano mo yun, iba't ibang sizes, iba't iba yung mga siniserve. So this one is Park Road Bakery Cafe. Although di ko pa ito na-try. Sobrang daming establishments ito, guys, talaga. Hindi ko na kayang isa-isahin lahat dahil hindi enough yung haba ng vlog natin para masama lahat. Pero this one, my favorite coffee so far is Paya Street Coffee. At least mga 5 siguro ng coffee na na-try ko na. Masarap talaga. Bukod sa Paya Street, meron pa silang Dover Coffee. Hindi ko pa ito na-try. Sobrang daming choices as in. Isang area pa lang pinupuntahan natin na pupunta pa tayo sa iba. This one, Ora Ora, I think this is quite famous here kasi dinala kami one time ng ka-church ko rito. Nag-treat sila. Masarap yung food. They serve only rice for like a breakfast meal. Pero syempre, hindi ako fan ng only rice. Next. Sakto guys, nag-film sila ng nag-shoot sila ng menu nila. Naabutan natin. Kakain mo tayo. Ayun, tama-tama. May barber shop. Kailangan ko magpagupit. Tara, samahan niyo ako magpagupit muna tayo. Sobrang cozy na naman ito. Ang ganda. Parang parang Airbnb ah. 400 pesos po yung regular haircut. Tapos naka-promo po kami, less 100 pesos sa lahat ng services. Oxford sir, may kasama ng shampoo sa cut-talon massage, 300 pesos. CJ, sir. CJ, Bryce. Ito yung peg ko, bro. Nag-treat tayo ng acid super low lang dito sa Okay. Spa level na yun. Alright, sir. Ayos mo. Panalo, guys. Okay, this time, dadaling ko naman kayo sa next stop natin. Mapali! Mapali! Okay, let's go. We're here at the Orchard Place, a community place. Tama ba? Orchard, a community place. May mga nagbabazar din dito actually. This place, guys, actually, mas konti yung establishments compared dun sa pinuntahan natin kanina, yung Greenfields. This is Orchard. But if you wanna relax, mas dito ako. Kasi like, marami silang open area, the kids can play there. Tapos yung, mga kainan nandiyan. Nandiyan yung Crabs and Crack. Itong 27-degree coffee. Masarap din yung coffee nila, guys. Although parang dalawa pa lang yung flavor na na-try ko. Ang na-try ko na taga dito is this one, the Anyong Korean Restaurant na Anli Samjuk tsaka Anli Shabu Shabu. Hindi ko pa try yung Shabu Shabu to. Ang na-try ko is yung Samji. Masaya siya kasi ikaw yung kukuha ng mga food nasa naka-buffet area siya doon. Ayoko nang pumasok ha. Kaya sabi ko lang, okay dito, worth it siya. O diba, pag-akit pa lang, good vibes na oh. Ang ganda ng mga artwork dito. They have the smokery, haven't tried this yet. This one, ayan, I don't know how to read it. Kau? Parang yaw-yaw lang no? Kau Bake Lab. Alright. So dito sa Pampanga, mahilig talaga sa malaking cafe. Ito maliit na to, guys. Hindi to malaki actually, maliit pa to. Pero yan, if you're kikay, yan, you can go here. They have pastries also, although hindi ko pa ito na-try, itong mga pastries nila na to. Ang na-try ko dito is, ayan, this one guys, the strawberry pistachio cheesecake o yung original nila na strawberry chocolate something. Parang ganito rin siya pero puro chocolate. Sobrang sarap, sobrang panalo. Sabi ko nga, di ba, pag gusto mo mag-relax, mas dito ako. Ayan, sayang lang naharangan na yung Mount Arayat. Kaya na pa ako umiiwas, guys, na umorder ng coffee sa Paya Street. Pero di ba may paya doon sa pinuntahan natin kayo na may paya din dito. And I think, iniwasan ko umorder kasi yung pupuntahan kong coffee shop mamaya, bago siya, gusto ko siyang itry. Pero sige, order na rin tayo. Ano ang best seller niyo sa ice? Coffee po kasi. Oo, coffee based. Kaya coffee sa kasi. Paya coffee and sea salt latte. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Sarap pa rin talaga, guys. The best sea salt latte, yung paya coffee nila, everything actually, even yung matcha nila na hindi ako mahilig sa matcha. Sa matcha. Sobrang nagustuhan ko. Panalo.
Okay, let's go to the next place. Okay, just like that, nandito naman tayo ngayon sa Lala Garden Cafe. Ayun, nakikita nyo ba? Bakery, brunch, and coffee. Come on, pasok tayo sa loob. O ayan, dito sa entrance pa lang, pwede na kayo mag-meeting. May whiteboard. Joke lang. Pasok tayo. Ayan o, IG photo, picture-picture, di ba? Daming picture, IG-worthy area dito. Sobrang dami. Look at this, guys. O, di ba? Kung gusto yung mag-date, pwede rito. Kung gusto yung mag-fishing, hindi, joke lang. Walang fishing, syempre. And look at this area. Sobrang this is nice. Parang pwede yung kumain dyan hanggang pataas. Ang favorite ko dito is yung mga pastries nila. Parang may idea kayo sa price range. 250 itong cinnamon condensed bread. Sobrang sarap na to, guys. Yan, yung mga gato ng bread. Masarap to, sobra. So pa lang, sobrang appetizing na. Tapos ito yung counter nila. Siyempre kayo sila makakain ngayon, ha. Taga nagpunta lang ako para i-feature, para lang pakita sa inyo. Ayan yung place, akit tayo. So far guys, ang mga na-try ko na rito is yung pasta, pizza. Siyempre hindi lahat ng flavors, pero so far lahat ang na-try ko, happy ako. Yung mga pastries nga, sabi ko, yung masarap din yun talaga. Bilang na bilang lang sa kamay yung hindi masarap. Pero yung coffee, I won't recommend. Kung into coffee kayo, hindi kayo dito magkakape. Pero yung mga hot coffee yun, kung mga latte, cappuccino, kung gano'n yung mga gusto nyo, yung para kayong nasa hotel na nagko-coffee and cake and pastry, yun, pwede yung mga hot drinks nila. Look at this area, guys. Sobrang panalo. One side pa lang to, ha. Pero if bigger group kayo and more Instagrammable area, pwede rito. Ito yung kabilang side. And this doesn't end here. Akit tayo sa third floor. Pasok! Medyo mainit lang, ha. Pag mga bandang hapon, masarap pumunta dito. Or tumambay dito. And look at that. Look at this, oh. Open lang. Pwede magtakbo. Hinihingal na ako. Can you see yung Mount Arayat? Hindi nawawala yung Mount Arayat na yan kahit saan ako pupunta. Alam mo yun, parang hanggat nakikita ko yung Mount Arayat, okay, I'm safe. Parang ganung feeling. And they also have this area here. Ayan, oh. Ayan, outdoor area. Pwede din kumain dyan. Imagine, nandiyan kayo kumakain tapos yung sunset doon, panalo. Kung hindi pa kayo kontento sa pinakita ko, gusto nyo mas mataas pa, pwede kayo doon. Photo. Abot na ang langit, abot na si Lord. Joke lang. Hey! Sino? Mama ko. Oh, shoutout kay mama ko. Oh. Wala pamilya ko po. Oh, isang ano muna, isang kaway-kaway. Sige po. Galingan nyo, ha. Kailangan magtagumpay kayo sa buhay para makakain kayo. Papalibre pa kayo ng mga magulang nyo dito, di ba? Okay. Sige, God bless. Nakakatuwa yung mga bata, guys. Ang saya nila kasi nakakita sila ng totoong vlogger. Nakakatuwa lang, sobra. Destination is on your left. Okay, this time, nandito na tayo sa favorite place ko kung saan susunduin natin ang aking mga dalaginding, ang His Life City Church. Ayan. Sasabihin ko sa inyo kung bakit ko ito favorite, ha. Wait lang. Hanapin ko natin ang mga anak ko. You're gonna vlog? Yeah. Okay, let's go. His life yun, This is such a gem, guys. This place is such a gem, and I'm gonna tell you why. You know, in my 21 years as a Christian, masabi ko, it is through this church na talagang lumalim yung faith ko kay Lord. As in, dito ko na-experience yung talagang yung may boldness ka talaga to share the gospel, to share, to talk about your relationship with God. Dito ko siya na-experience. And hindi lang ako, obviously, yan, yung mga anak ko. Yan, no? Actually, they just came from youth gig and Campus Convergence. Ano yan? Campus Convergence. So, pati sila, di ba? Ayan, tapos may mga life group na rin sila and all. But of course, marami din practical reasons. Yes, church to, guys. Ayun, nandun yung main hall. Hindi nakita. Ito yung overflow kasi pag Sunday, sobrang napupuno yan. As in, kailangan maaga ka taga, like 30 minutes before the service kung gusto mo makapasok sa loob. Otherwise, dito ka na sa labas. Anyway, lahat ng pinakita ko sa inyong places kanina, nakapaligid yun dito. Like yung Lala Garden is 12 minutes away from this place. Yung Greenfields, mga 3 to 5 minutes away. Yung Orchard, mga 12 minutes din, ganun, mga 15 minutes away. So, you know, ang saya lang, di ba? Imagine, parang ang saya mag-build ng life sa ganitong place na parang nandito na lahat ng kailangan mo. Another practical reason also is that itong mga to, unti-unti natututo na silang mag-commute. Kasi yung jeep, very accessible. Tapos yung mga pinupuntahan nila, dahil may mga friends na rin sila sa church, they can go somewhere else na at peace ako just by taking yung mga public transport. Kaya ako siguro to share is that, you know, if marami kayong challenges sa buhay, if may mga pinagdadaanan kayo, baka lang meron pa kayong hindi nyo subukan. Baka hindi nyo pa susubukan si Lord, baka hindi nyo pa susubukan mag-church. Welcome kayo to come here anytime. Yeah.
I think that's it. Oh, balo mo na eh. Actually, biyasa akong compound pero di takmo. If you're watching this and may alam pa kayo mga lugar na pwede kong explore sa Pampanga or kung gusto nyo ba nagawa ako ng mga videos exploring Pampanga, let me know in the comments. Kung may mga tanong pa kayo, tanong lang kayo dyan. I try to answer your questions hanggat kaya. And make sure you subscribe if you haven't yet. Again, this is Daddy Bryce. Remember, Jesus loves you. God bless.